Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan magdamo ka pa. Magkasama sa isang pahina. Libre lang ang umintap, sumikap. Umiyak, tumawa, at manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang siya. Welcome. This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topics, Season 6. Episode 53. And today is July 5, 2024. And it's a Friday night. Bible Friday. Good evening po sa inyong lahat. Good evening, Senyor. Good evening, Tata Bird. Good evening, senyor. Good evening again. Good evening. Naghang yung ano. Opo. Ang Iba yata yung ano. Tignan mo yung ano. internet po. Internet connection. Wow. Gandang gabi po. Nakamas na pa rin tayo. Yes. Kasi po tayo po si Mass Rider. Si Mask Rider. Kaya, baka nagtataka sila, Senyor, ba't ka daw nakamas? Basahin na po yun. Opo. Ayan. So, Friday night, Bible tayo, pero bago po dyan. Ayan, Tata Bird. Kamusta po? Okay. Okay naman ako. Okay po. Lagi naman gano'n. Ayan. Kahapon po pala. Thank you. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Mother. Thank you, Senyor. At sa Manawag trip, nakasama din ako doon at si Tata Bird. Ayan. Thank you, thank you. Napansin ko lang, no, hindi lahat ng pari talaga magaling magsalita, pero hindi magaling bigay ng ano. Paliwanag. Kasi parang walang direksyon eh. Oh. Parang walang connect. Na? Paano kaya naging pare? Na? Naku, Senyor. Wala akong magre-request mo. Hello po sa ating mga viewers. Sa mga nagtatanong po, ito po yung seryosong sagot. Parang si Job nga tayo eh, lahat ng problema at this point in time binibigay eh. So, ayun lang. Kaya naka-mas tayo. No? Yes. Soon, matatapos din po yun. Pagtapos ng Job. Yes. Konti kebat na lang. Papasabay lang at napapanood. Pero malalampasan din. Tulad ng nangyari kay Job. Ayan. Hello po sa ating mga viewers. Sandra, Miss Linda, Lola Judy, Nina. Kamusta na Tita Helen? Ayan. Kamusta po kayo? Si Sir Joseph. Yan. Nakita namin kahapon. Kamusta po, Sir Joseph? Sige po. Habang nag-aantay sa iba, congratulations pa din sa Gilas. Gilas, Yan. Pilipinas. Pasok sa semis. Despite na nalabangan sila ng 2 points ng Georgia, still, pumasok pa rin po sa semifinal. Sa mga nagtataka po sa hindi marunong, may quotient system po tinatawag. Yung quotient po, dapat po yun po yung lamang ninyo kung mananalo po kayo sa mga ganito. Nagkataon po yung Pilipinas, yung ano ba yung kalaban nila? Georgia. Ang dapat ilamang sa kanila 19. Kaya ang tinitira nga ng Georgia para mag-overtime eh. Baka matambakan pa nila ng 19 eh. So, deliberate hindi na pinashoot ng Pilipinas para 2 points lang. So, para sila yung pasok. So, yun yun. Eh, sa mga hindi nalilito po, ganun po yun. Yung quotient system po. Yung lamang. Sa FIBA lang ba yun, Senyor? Depende. Depende. Yung league na gagamitin, may rules na yan eh. Umpisa pa lang ng season, meron ng kung quotient system, hindi yung win-loss lang, kundi plus yung quotient system, meaning sa dami ng laro nyo, dapat ito yung nilamang mo. Hindi lang yung basta nanalo ka, no? So, ayun. Yun yun. Okay? Halimbawang nanalo rin kagabi against Georgia ang Pilipinas, may
magkakaroon ba ng kung sino makakalaban nila sa mga susunod na ano ba? Hindi, sigurado na sila Brazil ang kalaban eh. So, ayun din. Yung Brazil naman, nakalaban nila, makakalaban nila dahil din nanalo yung Brazil sa mga kalaban with the quotient system. Dapat Cameroon eh. Either Brazil o Cameroon yung kalaban. So, hindi lang ako updated kung ano yung mga quotient system ng ibang team. So, alam lang natin, yung Georgia dapat manalo ng 19 points. Okay. Sa Pilipinas. So, kaya kahit matalo, 2 points, walang no bearing yun. Dahil sa quotient system. Laki nung nahabol din nila. Tamak sila. Good job and congrats po. Ayan. Ongoing naman ngayon sa Alas naman ang kalaban ng sa volleyball po. No? Anong oras ba yun? Ongoing na senior. So, ang kalaban nila Vietnam. Ongoing, buksan mo na yung TV. Dali, manood tayo. Dali, manood tayo. Alas. Alas. Iiwan mo itong mga to. Sige lang, senior. At alam kong babalik ka naman sa explanation. Hindi na. Balik pa. Ayan. Sige po, Tata Bert. Baka may mga balita po. Alam mo na. Sa ibang fields naman, no, ay may magandang balita rin para sa Pilipinas. Yung UP choir kasi, no, nanalo sa isang competition na nangyari sa Czechoslovakia. At 16 countries ang tinalo nila. At 4 awards ang natanggap ng mga bansa. Ganda. UP choir. UP choir. Ayan. Pwede ka doon? Pwede tayo doon? Pwede. Grabe, dami rin ang natalo ah. Good job. Okay. Congrats po sa inyo. Ayan. Yung mga, nung panahon ng COVID nga pala, yung mga health volunteers, no? Eh, medyo masaya-saya sila ngayon dahil na-release na ata yung kanilang health emergency allowance. Pero hindi pa ngayon. Ba't tayo ng COVID? Nag-spray din tayo. Bakit wala tayo yan? During the time po ng COVID pandemic po, yung sagsagan, na hindi po nakakalam, nag-spray po kami halos buong Metro Manila. Kami lang po yun, no? So, kami po yung unang nag-respond, no? Para mag-disinfect. Yung gobyerno, late, mga 2 weeks late yung pinakauna. So, imagine niyo 2 weeks kaming nauuna. Nung minsan nga napasaba ako doon, tuwan-tuwa ako dahil talagang yung mga nagbabantay ng barikada talagang pinapapasok tayo at sinasaluduhan. Nakakatuwang tignan yung gano'n. No? Yung mga highway patrol pa na ang nagbabantay ng mga yun, though hindi tayo kinilala, alam na ng Diyos yun. Alam na ng Diyos yun. We're not doing that for anything naman. Even yung mga lugar ng mga Muslim dito sa may Paranaque, pinasok nila senior noon. Ako, naiwan ako sa labas eh. Sila pumasok doon sa loob. Tama po. Tuwan-tuwa yung mga Muslim na makikita mo sa... Hindi ako mabait eh. Always first to respond. Sige po, Taylor. News. Meron nga palang naging pag-utos si President Marcos kay Angara being the new Education Secretary na mag-focus tinatawag na K-12 program. Mag-focus sa improvement na gusto yung K-12 program na yun. Hopefully, makadeliver na gusto si Senator Angara. Dapat kasi yung mga nakatapos na ng K-12, like sa ibang bansa, pwede na magtrabaho. They are considered senior high. Pwede na sa mga eligible na sa ibang mga trabahong kumbaga pang 2-year course nung araw. Kasi second year college na yan eh. Ewan ko ba. Parang ang hirap. Ewan ko dyan. Kita mo nga lang yung school calendar, babalik na naman eh. Ang hilig nila pag-practicean yung tao, hindi pag-aralan maigi. Bago gumawa ng batas, pag-aralan. Tignan nyo yung motorcycle lane sa Paranaque. Ginasusan ng mga bollard, separator.
Naubos lang. Wala. Wala rin. Kalat-kalat na naman. Correct. Paano yung mga nahuli nung araw, di ba? Hindi pinag-iisipan. Though maganda yun, ha? Maganda yun. Ako, saludo ako. Kasi, hindi consistent dapat. When you make a law, huwag mong hayaan pagtawanan ka nang hindi mo kaya implement. Kasi number one, when you make a law, siguraduhin mo may implement. Yun lang yun eh. Yun lang yun. So, pag hindi may implement, you will be a laughing stock of the community. Kasi naging presidente rin ako ng ng BFOMS pinapalagan ko yung mga panukalang ganyan eh. Yung magiging laughing stock ka ng community dahil hindi mo na-implement yung batas na gagawin mo. Di ba? Yung hahamunin ka pa ng constituent mo tungkol sa batas eh. Nakakahiya, di ba? Ikaw ang authority tapos hinahamon ka. Di ba? Eh, hindi mo naman ma-implement dahil wala kang police power. Yun ang sinasabi ko eh. Kung wala kang kakayahan, wag na lang. Number one kasi yung intention. The intention is good. Tingnan mo yung akin. Yung no helmet policy ko. Di ba? Talagang nilalabanan niya. Paano rin pag na-aksidente? Eh, meron nga tayong nauna na 20 km per hour sa loob ng subdivision. So, pag speed limit 20, na-aksidente ka, hindi ka pa ma-aksidente nung mamamatay ka with 20 km per hour. Mamamatay ka pag more than 20. So, you violated the first law. Then the second law is no helmet dahil yung krimen. May CCTV ka nga, naka-helmet naman. Paano makikilala, di ba? So, ayun, dumadaan sa mga guardhouse, napakagandang opportunity para makunan yung mga nakamotor, di ba? Eh, wala eh. Oh, eh, at least ngayon, ini-implement pa rin nila yung no helmet. Di ba? Ganyan. Pwede naman pare, pagawang politiko. Oh, na-election na po next year, no? Nagpapakilala na yung mga kandidato. Eh, kilalanin maigi. Lahat naman po yung word naman po sila. Word naman po. Kilalanin nyo lang po maigi kung sino po talaga yung mga katulong. Kung sino po yung hindi lang sa salita mga katulong. Ako po, graduate na po ako. Ayoko lang po. Una-una, hindi na po kaya ng puso ko yung kampanya. Hindi na po. Medyo, baka yan na po ikautas ko pag sakali. Kasi very strange talaga. Di ba, nasubukan natin. Araw-araw. Pero kahit ganun, senyor parang hindi mo mukhang pagod. Siya yung hindi mo mukhang pagod, tayo yung mukhang pagod. Enjoy ako eh. No? Oo, gusto na-enjoy mo talaga. Okay. Sa ano po pala, sa Nueva Vizcaya, may binigyan sila ng 50,000 na incentive sa mag-asawa kasi 50 years na silang kasal. May ganun po ba silang ordinance? Pero yung rules nun, dapat syempre 10 years ka na nakatira sa Nueva Vizcaya tapos walang kaso ng violence against children or raping. So, wala yun na. Incentives Yung mga ganun-ganun para. Ano ba sinabi ko kalaban ng Philippines? Brazil. Opo, President. Between Brazil and Cameroon. Akalang nagkamali ako. Malakas yun. Bukas ng gabi. Ay, 5 yung kanilang NBA player. Oo, malakas yun. Oh. Yung Brazil, no? Yung Brazil team, 5 yung NBA player. Daw mga bangko, Pero, NBA player pa rin. Hindi ka makukuha ng NBA nang hindi ka basta-basta. Tayo wala tayong NBA player kasi si Clarkson hindi na pinalaro. Hindi na. Do your best. Yes. Kaya yan. Ano masasabi mo doon sa ibinibentang 29 pesos sa NFA rice? Ang problema nga lang daw, luma. Ba't inantay pa maluma bago ibenta? Yun ang tuwagin ay laon. Kaya nga, bakit nga inantay pa maluma? Yan ang hindi natin malaman na bakit ganyan. Naipon. Hindi ko na. At hindi ko, kung ako tatanungin mo, hindi ko sigurado na NFA yun. Baka meron nagpasa sa NFA at ipinenta ng NFA. Dahil lang supposedly dapat ang NFA hindi nagbebenta ng ganyan. Diba? Pag nagdala sa kanila, ilang araw lang yan, dapat benta na Benta rin. na agad. Mukhang may ano na, Or, holding issues. galing na naman sa importation yan. Dahil may balak silang babaan ng tariff sa 15%.
At pag ginawa naman nila yan, pag naaprubahan na yung, may proposal pa lang naman, at pag naaprubahan na yan, kawawa naman talaga ang farmers. Kawawa. Kaya dumadaing ngayon yung mga farmers through their leaders. Halos araw-araw guest sa mga radio program, sa TV programs yung mga mga leaders ng Chinese. At talagang sinasabi nila na actually nag-file sila ng para hindi ma-implement yung na yun. Meron pang isang magandang news naman sa sports. Babalik na daw si Chat Reyes sa pag-coach ng Gilas, Pilipinas. Ayan, lakas ng Gilas. Pwede na ako bumalik. Na-inspire siya sa kanyang panunood. Malamang tuwan-tuwa si attorney niyan. Oo nga Sa foreign scene naman, mukhang magkakaroon ng bagong Prime Minister ang United Kingdom. Dahil yung Labour Party ang nanalo Halos napopo yung buong majority doon sa lang yun. At mawawala sa kanyang pwesto yung present Prime Minister nila, si Rishi Sunak. Parang Bombay yung lahing Bombay. At isa pang hinihintay na bakbakan talaga yung presidential ng US. Nasa debating... Ang kulit niya. Sino ba lamang sa debate? No, ang pangit kasi na showing talaga ni ng present na presidente Si Trump na po, ngayon. Although hindi rin maganda yung kay Trump, still, nauusan niya ng konti yung si Si Trump ang lumalamang. So, dahil di po nila nagustuhan yung current, babalik ko sa well, ganun po talaga ang Let's see. Hindi mo magkakaroon ng presidente ang Amerika na na-indict ng criminal case. Yun lamang, are. Sino ba mga? Oh, 2-0. 2 sets na, 2 sets. Yung pangatlong set lamang pa rin yung 22 na. So, talo. Di ba? Kaya ito Lamang pa eh. Ikaw nga direct mag-spike doon. Oh, dapat yun. Tama na si Derek. Volleyball. Di ba tatabi? Kung may baon pa po dyan na balita. Sige, dire-diretso kasi basa nyo Well, yung office, ngayong Friday nga pala ang filing ng Office of the Solicitor General ng kaso against Mayor Guo ng Tarlac, no? Ngayon ipapasok. Kinakailangan yun muna kasi ang nila itupon sa... Bakit Solicitor General? Yan kasi ang Solicitor General kasi ang parang abogado ng gobyerno. Basta ang na-violate tungkol sa mga records ng gobyerno din sa Solicitor General. Kaya pag magpapa-anal din kayo ng kasal, Solicitor General ng kalaban niyo. Kasi siya yung lalaban sa inyo para hindi maanal ang kasal niyo. Kaya yun ang kaibahan ng divorce. Sa divorce, walang lalaban sa inyo, kundi kayong dalawang party lang. Ano yung dahilan nyo? Ba't gusto nyo mag-divorce? So, yun ang kaibahan. Kasi sa annulment, lalabanan kayo ng Solicitor General para to preserve the sanctity of the marriage. So, yun ang kaibahan. Kaya napakamahal magpa-annul. Ganon din ang proseso pagka-cancellation of title. Considering na isasama talaga ang Register of Deeds, ang magre-represent sa Register of Deeds, Solicitor General din. Sa mga Not kaso. exactly the Solicitor General in person, pero yung
Office of the Solicitor General. May mga abogado siya. Abogado. Ano sabi ni Tim Con? I'm basically Filipino with blonde hair and green eyes. Di ko tagal na rin yan, no, na... Pilipina asawa niya eh. Laki ng contribution niya sa basketball. Si Chuck ganun din eh. Ano naman siya? Ako, sikit siya. Baka makayatsa niya. Joke lang. Bagis na po nito. Oo nga. Naawa naman po ako doon. Alam ko bagis. Pero naawa ko din sa dinadrive niyang truck. Inayos yung gulong na sagasaan pa siya. O, parang nagka-problema daw sa brake hose. So, hindi na po naagapan. Hati na po yung katawan. Ganyan din ang nangyari noon sa isang volunteer natin eh. Nakagip ng Jomar. Ganun din yung inaayos din sa... Lalo sa matata birthday nila naririnig. Yung isang volunteer ko natin ngayon, ganyan din ang naging case, no? Kaya naapektuhan yung kanyang head. May inaayos siya sa sasakyan noon, then may dumaan sa sasakyan, nahagip din siya. Nahagip yung ulo. Yung ulo. Tata birthday, magkukwento lang. Ayaw ko magkukwento na maayos. Kasi dito, pag may show, kasama natin sila. Hindi tayo lang nagkukwentuhan. Kaya dapat malakas, informative, yung ikukwento mo. Like parang hindi pa natin alam. Gulo mo eh. Okay, so ano pa ba? Yung mga bagyo po sa mga iba-ibang bansa, i-create ng sobrang baha. Even China. Ganyan. Thailand po, grabe. Yung pinaka-latest, Thailand. Luma na po yung China. Thailand, grabe. Katabing ano lang natin yan, neighboring. Ngayon, masama yung panahon natin, no? Panay ang ulan. Wala pa namang bagyo, pero rainy season at ang dahilan niya at bakit malakas. Tawag doon. Balik tayo sa sports, matanong ko lang. Vietnam yung nag-champion nung uli, no? Ay, hindi ko lang po. Ko lang din alam. Yung nanood kami. Sige, anong pa mong tanong bago sila magbasa? Mga viewers natin, marami na ba? Marami na po. 11,000. Hello po, Ate Marie. Yun, may sinend ako sa inyo, 6 million views. Isang matandang, parang agogo dancer, tumanda na siya. Nagsasayaw, nakabikini pa rin, tsaka nakabra. Pero 6 million views. So, that is how we use yung ating social media. Yung mga walang kakwenta-kwenta, nanonood. Kaya ang sabi ko, ayaw pala gusto nyo. So, I'm planning to make yung mga short, yung short ng mga ganyan. Hindi yung ganitong mahaba. Para ma-monetize tayo, para masaya pag nanood, no? Yung pag may nanood, mamimigay tayo, di ba? Opo. Yan. So, ayan. Pwede. Pwede, no? Alam ko, mas papasayawin mo na sa doctor. Wag. Pag sumayaw yan, wala na tayong viewers. Walang nanonood. Okay? So, siguro, basa na kayo. Sige, senyor. Diretsuhin nyo na, ha? Opo. Okay, sige. Okay. Ayan po. Ang aklat po na binabasa po namin ngayon ay mula sa aklat ni Job. Ayan. Okay po. Ayan. So, dito po sa pagbabasa ng Biblia, ako po yung narrator, and pag may mga dialogue po dito, binabasa din po namin. So, ngayon ako po yung mga kaibigan ni Job, si Tata Bird po si Job. Si Job. Yes. Ayan. Pagbasa mula sa aklat ni Job, chapter 15.
ang ikalawang salita. Ang sagot ni Eliphaz na taga-Teman, mga salita mo'y pawang kahangalan. Ang sinasabi mo ay parang hangin lang. Ang sinasabi mo'y salita ng isang hangal. Di ka maliligtas ng salitang walang saysay. Kung ikaw ang masusunod, wala nang matatakot sa Diyos. At nais mong hadlangan ang sa Kanya'y tumutulog. Kasamaan mo'y mahahalata sa iyong mga salita. Nais mo pang magtago sa mga salitang may daya. Kaya nga ang humatol sa iyo ay hindi ako. Salita mong binibigkas ang humatol sa iyo. Akala mo ba'y ikaw ang unang taong isinilang? Nauna ka pa ba sa mga kabundukan? Naroon ka ba nang sabihin ng Diyos ang kanyang plano? O sa palagay mo'y ikaw lang ang may talino? Ano bang alam mo na di namin nalalaman? Lahat ng naiintindihan mo'y amin din nauunawaan. Ang mga may uban sa buhok ay aming kasama, mga taong matatanda pa sa iyong ama. Inaaliw ka ng Diyos, ngunit ayaw mong pansinin ang banayad naming payo na sa puso ng gagamit. Bakit nagmamatigas pa, ipinipilit ang sarili, mga matay nanlilisik kapag tinitignan kami? Bakit ba ang galit mo'y sa Diyos ibinubultod at sa Kanya iniuukol ang salitang walang hinahon? Sino ba ang walang sala at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harap ng Diyos? Kung doon sa mga anghel, tiwala ng Diyos ay di lubusan. Kahit silang nasa langit ay mayroon ding pagkukulang. Gaano pa kaya ang taong nasanay sa kasamaan, laging uhaw sa masama at hindi tama? Makinig ka at sa iyo'y aking sasabihin. Ang lahat ng nakita ko at naaabot ng paningin. Ang lahat ng nakita ko at naaabot ng paningin. Mga taong matatalino ang sa akin ay nagturo. Mga katotohanang inilahad ng kanilang mga ninuno. Ang lupain ay sa kanila lamang ibinigay, at walang dayuhan na sa kanila'y nakipanirahan. Ang taong mapangapi at puno ng kasamaan, lagi nasa ligali habang siya'y nabubuhay. Lagi siyang makakarinig, nakakatakot na tinig. Papasukin siya ng tulisan kung kailan siya'y tahimik. Hindi siya makakatakas sa lagim ng kamatayan, pagkat mayroong tabak na sa kanya'y nag-aabang. Mga buwitra'y naghihintay upang kainin ang kanyang bangkay. Alam niyang madilim ang kanyang kinabukasan. Takot ang nagahari sa buo niyang katauhan, para laging hinahabol ng haring makapangyarihan. Ganito ang sasabihin ng taong nagyayabang at nang humahamon sa Diyos na makapangyarihan. Ipinagmamalaki pa ang ginagawang pagsuway, at ang palagi niyang hawak ay kanyang kalasag. At ang hangad ay habulin at labanan ang may kapal. Siya ay nanakop ng maraming bayan. Mga bahay na nilisan ay kanyang kinamukha. Ngunit mga iyon ay mawawasak pagdating ng digmaan. Ang kayamanan niya ay hindi magtatagal. Maging ang buhay niya'y madali rin papanaw. Sa gitna ng dilim siya'y makukupkog. Siya'y matutulad sa punong kahoy na nasunog, na ang bulaklak ay tinatangay ng hangin. Dahil nagtiwala siya sa kahangalan, kahangalan din ang kanyang kabayaran. Maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran. Tulad ng sangang nalanta, di na muling mananaliwa. Makakatulad niya'y ubas na kahit hilaw na bungay nalalagas. At tulad ng olibo na ang mga bulaklak ay nalalaglag. Walang matitira sa lahi ng masama. Masusunog ang bahay na sa suhol nagmula.
Ganyan ang mga taong nagbabalak ng kasamaan. Pandaraya ang palaging nasa puso at isipan. Chapter 16. Idinaing ni Job ang ginagawa sa kanya ng Diyos. Sumagot naman si Job. Narinig ko ng lahat ang inyong mga sinabi. Kayong lahat ay mang-aaliw na walang silbi. Wala na bang katapusan, mga salita mong walang laman? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Kaya ko ring sabihin ang lahat ng sinabi ninyo kapag kayo ang dumaranas ng hirap po ito. Matatambakan ko rin kayo ng salita at payo. May kibit na ng balikat, may iling pa ng ulo. Ngunit ang sasabihin ko'y pampalakas ng inyong loob. Mga salitang bibitiway, pampabawas ng kirot. Kung ako'y magsalita, hirap ko'y di maaalis. Kung magsawalang kibunamay, naroon pa rin ang sakit. Pinanlupaypay ng Diyos ang abakong katauhan at nilipol pa niya pati aking sambahayan. Nakadikit na sa buto at kulubot ang aking balat. Larawan ng mga hirap na aking dinaranas. Ito raw ay katunayan ng aking kasalanan. Dahil sa matinding puot niya sa akin, halos ako'y kanyang pagputol-putulin. Mga matay na nililisik, may puot kong tumingin. Nilalait ako ng mga tao, pinapaligiran at sinasampal ako. Ipinaubaya na ako ng Diyos sa masasama, pinabayaan sa mga taong walang awa. Sa aking pananahimik, ako'y kanyang ginambala, sinakal, binurog, at pinumpilya ng pana. Tinatamaan ako ng pana sa kabila. Sugat ko'y malubha, ngunit wala pa rin siyang awa. Paulit-ulit niya akong sinusugatan para siyang mandirigmang galit na galit sa kalaban. Ako'y nakasuot ng damit panluksa, nakaupo sa alikabok, kataway ng hihina. Sa kaiiyak ko'y pula na ang aking mukha, mata ko'y wala nang makita pagkat namamaga. Wala naman akong ginagawang masama. Panalangin ko sa Diyos ay tapat at walang daya. Huwag mong tabunan o lupa ang aking kaapihan. Huwag ipagkait sa akin ang hangad kong katarungan. Ang aking testigo ay nasa langit. Siyang tatayo't magtatanggol ng aking panig. Mga kaibigan ko, ang sa akin humahamak, kaya sa Diyos na lamang ako ay iiyak. May magtanggol sana sa akin sa harap ng may kapal, tulad ng pagpanig ng isang tao sa kanyang kaibigan. Pagkat ilang taon na lang itong aking itatagal, ako'y papunta na sa huli kong hantungan. Chapter 17. Gulong-gulo ang aking isipan. Bilang na ang aking mga araw. Hinihintay na ako ng libingan. Pinagmamasdan ko ang sa akin ay lumalait. Mga salita nila'y lubhang masasakit. O Diyos, ako'y tapat. Kaya sa aking magtiwala. Ikaw lang ang makapagpapatunay sa aking mga salita. Isip nila'y sinaran mo upang di makaunawa. Laban sa akin, wag nawa silang magtagumpay. Siyang dahil sa salapi ay nagtataksil sa mga kaibigan. Kanyang mga anak ang siyang mawawalan. Ako ngayoy pinag-uusapan ng buong bayan. Pinupuntahan pa upang maduraan lamang. Halos ako'y mabulag dahil sa kalungkutan.
kasing nipis ng anino ang buo kong katawan. Mga nagsasabing sila'y tapat, sa akin ay nagulat. Ang mga walang sala sa akin nanunumbat. Ngunit ang mga matuwid ay lalong naniniwala at lalo pang nahikayat na sila nga ang tama. Subalit silang lahat umarap man sa akin. Wala akong maituturo na may talinong angkin. Tapos na ang mga araw ko, bigo ang aking mga plano. Ang aking pag-asa'y tuluyan ng naglaho. Sabi nila, ang gabi ay araw na rin. Malapit na raw ang liwanag. Ngunit alam kong ako'y nasa dilim pa rin. Ang tanging pag-asa ko'y ang daigdig ng mga patay. At sa kadiliman doon, ako mahihimlay. Ang hukay ay tatawagin kong ama, at ang mga uod ay ituturing kong mga kapatid at ina. Nasaan nga ang aking pag-asa? Sino ang dito ay makakakita? Madadala ko ba ito sa daigdig ng mga patay? Sasama ba ito sa alabok na hantungan? Chapter 18. Inilarawan ni Bildad ang wakas ng masama. Sumagot si Bildad na Sugita, kay Rami naman ang iyong sinasabi. Tumahimik ka muna at pakinggan kami. Kami ba'y ano sa iyong palagay? Mga bakang hangal at walang nalalaman? Sarili mo lang ang iyong sinasaktan dahil sa galit na iyong tinataglay. Pababayaan ba ang daigdig dahil lamang sa iyo? At aalisin ang mga bundok sa kanilang pwesto? Ang ilaw ng masamay tiyak na papatayin. Ang kanyang apoy ay di na papaninasin. Ang ilaw sa kanyang tahanay pagdidilingin. Ang matatag niyang hakbang ngayon ay nabubuwal. Pagbagsak niya ay nalalapit sa kanya ring kasamaan. Di niya namamalayang ang kanyang mga paa ay sa bitag pupunta. Kaya naman nasisilo ito kanyang mga paa. Isang silo ang sa kanya ay iniumang. May bitag na nakahanda sa kanyang daraanan. Saan man siya'y bumaling, takot ay naghihintay. Sinusundan siya nito sa bawat hakbang. Mayaman siya noon, ngunit ngayon hikahos. Naghihintay sa kanya'y hirap at pagdarako. Nakamamatay na sakit sa katawan niya'y kumakalat. Mga bisig at paa niya'y unti-unting naaagnas. Dati siya'y panatag sa kanyang tahanan. Ngayon kinaladkad patungo kay kamatayan. May iba nang nakatira roon sa dati niyang tahanan. Matapos malagyan ng gamot at malinis ng lumusan. Ang kanyang mga ugat at mga sanga, lahat ay natuyo at pawang nalanta. Lahat niyang alaala ay napawi ng lumusan. Nakalimutan ng lahat pati kanyang pangalan. Mula sa liwanag, inihagi siya sa karimlan. At pinalaya siya sa daigdig ng mga buhay. Isang anak man o apo ay wala siyang naiwan. Ni isa'y walang natira sa kanyang sambahayan. Mula silangan hanggang kanluran, nanginginig at kinikilabutan dahil sa kanyang matinding kasawian. Ang masasamang tao'y ganyan ang kapalaran. Mga di kumikilala sa Diyos, ganyan ang kahihinatnan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan po, kakabasa lang po natin chapters 15 to 18 ng Job. Talagang yung mga kaibigan niya ang naging tingin
nila kay Job ay nakagawa ito ng kasalanan. Ay ika nga akala nila sinisisi ni Job ang Diyos sa mga nangyayari sa kanila. Para pag ika nga imbis na tulungan si Job, hinuhusgahan pa ito na hindi magandang ipinapakita niya sa Diyos, kaya dinanas niya yung ganong mga suliranin sa kanyang buhay. Biro mo, yung kanyang pamilya nawala, namatay ang kanyang asawa, yung kanyang mga anak nawala rin, yung kanyang kabuhayan, yung kanyang kayamanan nawala rin. At pinaka-worst na nangyari sa kanya, yung nagkaroon siya ng karamdaman na maituturing na walang kagalingan at masasabing ika nga yun na ang papatay sa kanya. Ganon, naging turing or tingin ng kanyang mga kaibigan kay Job. Para bang sinasabi pa nga ni Job kung tunay silang kaibigan, bakit ganon ang naging tingin nila sa kanya? Saka tama rin si Job, kung kayo yung nasa posisyon ko, di ba? Parang ganun yung gusto niyang sabihin. Ganyan din naman ang maririnig nyo sa ibang tao. Di ba? Kaya naman sila nakakapagsalita ng ganyan. Yun nga, tama sabi mo tatang manghusga, magmarunong. Kasi nga, hindi nila alam yung nararanasan ni Job. Pero unang-una, hindi talaga nila kilala si Job. Kahit sabihin mong kaibigan. Kahit kaibigan nila, hindi nila alam kung gaano iginalang, kung gaano pinaniwalaan, kung gaano naging tapat talaga si Job sa Diyos. Correct. Tsaka yung pinagayabang ko ng dalawa na kahit pa yung panununuan, mas matanda pa sa ama ni Job, yung mga kilala nilang nagturo sa kanila. Diba? Ano ba at sino ba yung mga ikukumpara mo sa may kapal sa Diyos na pinaniniwalaan ni Job? Yung kumbaga yung intelligence, yung wisdom, anong laban ng mga sino rin ba nagbigay ng talino na yun? Ngayon, ang bilang maganda po dito tatawid, ginagamit nila yung talino nila sa pagyayabang, hindi sa para makatulong man lang kay konti. Yung parang may sakit na yung kaibigan mo, pero parang puro panghahatol. Yun nga, parang tama yung sabi ng panghahatol. Imbis na sabihin nila sa Diyos na tulungan naman sana si Job sa kanyang mga dinaranas na iyon. Walang gumawa ng ganun pangsisisi ang ginawa nila kay Job. At yun, ang ika nga nasabi ni Job na bakit totoo ba kaya silang mga kaibigan? Imbis na tulungan sila at tulungang ipakiusap sa Diyos na ika nga tulungan sa kanyang kalagayan, sinisisi pa si Job sa nangyari sa kanya. Kasi kung pinagdasal man lang nila, kahit yun man ang inauna nilang ginawa, diba? Pero kailangan daw magkaroon sila ng sugutan para 42 chapters yung babasahin. Ayun lamang po at ipinapasa na po. Tinapos yun na. Opo. Tinapos yun na. Opo. So, anong ginawa ni Eliphaz? Ay, nagdunong-dunungan, senyor. Nagdunong-dunungan siya. Kumbaga, pinagayabang niya yung talino niya na nakuha sa mga matanda pa na magagaling magpayo at kung ano-ano. Dito po, nakikita po natin na nagkaroon si Job ng mga kaibigan na nung meron siya, bida siya. Pinis tayo po lahat po na experience yan. Nung walang-wala na, yan na. Sila na yung magagaling at sinisisi na. Yan naman po yung pinakabuot po ng binasa po nilang palitan ng sisihan. Alam niyo po, hindi po porkit maka-Diyos tayo, problem-free tayo. Katulad po nung kay Job, inumpisahan po ito ng namamasyal, ng may meeting ang Diyos sa kalangitan, pagkapadaan si Satanas. So, tinanong siya, saan ka galing?
Tandaan nyo, yan ang simula ng libro ng Job eh. So sa makatwid, kung babalikan natin ang istorya, hindi po pinaparusahan si Job. Ito'y hamon ng demonyo sa Panginoon dahil naniniwala ang Panginoon kay Job na wala siyang katulad sa pananampalataya. Kaya sa unang pagkakataon, tanggalin mo lahat ng ibinigay, huwag mo lamang siyang sasaktan. Sumunod, na paghamon, dahil hindi naging effective yun, bigyan mo siya ng sakit, siya na mismo, susumpain ka niya. Sabi ng Diyos, sige, huwag mo lang siyang papatayin. So, malinaw, klaro. Subalit tayo po mga tao, magaling tayong manisi. Magaling tayong magdunong-dunungan na hindi natin alam ang buong istorya. Yung totoong istorya. Magdudunong-dunungan tayo na umamin ka ng kasalanan mo, wala kang kasalanan. Ang kasalanan po sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, magsisimula po yan sa intensyon. Kung sa una pa lang, may intensyon ka ng masama at hindi maganda, kahit pa anong ganda ng gawain mo, kasalanan yan sa mata ng Diyos at maging sa batas ng tao. Sa batas ng tao, makikita naman po yan sa korte, sa mga judges, sa mga public perception. Ano ba talaga yung intention? Ano ba ang makukuha mo? Baka nakakalimutan natin, ito pa panahon ni Job, Old Testament po ito. Sa New Testament po, hindi sa buhay ni Kristo, tandaan po natin, si Kristo po ay wrongly judged. Napagbintangan po siya ng rebellion sa simbahan at sa Roman Empire. Pinagbintangan po siya, yan po ang akusasyon sa kanya, kaya po siya ipinako. Inatulan po siya ng kamatayan. At during those time, nawala po lahat po yung naniniwala sa kanya. Nawala yung libu-libong pinakain niya. Nawala yung mga ginamot niya. Nawala yung disipulo niya. Pinagkanulo siya ni Pedro. At ang nagbenta sa kanya si Judas. Hindi dahil makasalanan si Kristo. Makasalanan ba si Kristo? Hindi. Makasalanan ba si Job? Hindi. Lahat po tayo darating sa mga ganyang pagkakataon. We will be wrongly. Maling akusasyon, maling pagbibintang, mali lahat. Kaya po, ang akin lang pong may papayo, pag nararanasan natin yung mga ganyan, pray. Magdasal tayo. Kasi katulad ni Job, hirap na hirap siya. He's crying. Pangkayod niya nga yung mga basag na palayok para sa kanyang sugat. Nakikiusap siya sa Panginoon na patayin na lang siya. Sinisisi nga siya dyan sa 18 na ikaw may kasalanan, kaya namatay yung mga anak mo. Dahil nakagawa ka ng kasalanan, umamin ka, wala nga kasalanan nga aminin. Ano ba kasalanan nga aminin kung wala naman? Dahil alam naman natin, sa pasimula ng kwento, hinamon ng Diablo o ng ni Satanas ang Diyos. Dahil sa laki ng pananampalataya o laki ng paniniwala ng Diyos kay Job bilang isang matuwid na tao at walang katulad. Katulad din kay Kristo. Hindi po siya inatulan ng kamatayan dahil isa siyang makasalanan.
Hindi po siya hinatulan ng kamatayan dahil nakagawa siya ng pagkakamali. Kinakailangan pong payagan ng Panginoon yon dahil kung hindi po, wala tayong Kristo. Kailangan niya mamatay para mabuhay na muli. Pwede ba naman mabuhay ka na muli kung buhay ka pa? Kailangan niya mamatay para mabuhay. Always po sinasabi ko, the miracle of God, the splendor of the power of God, starts with a problem. Ganun po yan. Kaya po kayo mapapagaling sa inyong sakit dahil kayo ay may sakit. Kaya po kayo mahahango sa kahirapan dahil kayo po ay mahirap. Kaya po magkakaayos po ang mga problema niyo sa pamilya dahil hindi kayo nagkakasundo. So ano ang dapat natin gawin? Maniwala tayo sa Diyos, magdasal tayo. Kalmahin natin ang ating sarili, tingnan natin ano ba gusto natin? Ano ba gusto natin ma-achieve? Ano ba intention natin? Kasi ang tao po, katulad ng mga kaibigan ni Job, mapanghusga yan. Inusgahan nila si Job, pati ng asawa niya, dahil hindi nila alam ang naging usapan ng Diyos at ng demonyo na ibinigay ng Diyos sa demonyo sa sandaling panahon si Job. At hindi naman magagawa ni Job yung mga ginawa niya without the permission of God. God permitted lahat ng mga pangit na nangyari to test, para ipakita, not even to test, para ipakita kay Satanas na si Job ay isang matuwid na tao. All of us, dumadating yung pagkakataon na will be persecuted, maligned, nakakalungkot. Pero sabi ko nga, hindi lang naman kay Job yan, kay Kristo yan, at maging sa ating lahat. Alam niyo po, huwag tayong magsasawang maniwala sa Diyos. Ang talino po ng tao ay may hangganan. Ang talino po ng tao ay ginawa po sa mga palpak na batas. Hindi perpekto. Pag hindi perpekto, ang ibig sabihin ay palpak. Ang batas ng Diyos ay perpekto. Nobody can deny that. Kaya nga po, di ba, mga batas pabago-bago, may amendment na tinatawag. Ang batas ba ng Diyos may amendment? Wala. Ang Biblia po ay 2,000 years, walang amendment. May interpretasyon, pero walang amendment. Hindi katulad ng batas ng tao. Batas lang, konstitusyon lang nga po ng Pilipinas eh. 1935, 1972, 1981, nakatatlo na tayo. May old pa constitution ng panahon na Aguinaldo yata. So sa makatwid, huwag po tayong maging katulad ng mga kaibigan ni Job na madaling maghusga, madaling magsalita. Hindi po natin sinasukat ang talino po natin. Kasi hindi po natin alam talaga kung ano nangyayari sa buhay ng bawat isang tao. Tanging Diyos lamang po ang nakakaalam. Kaya nga po sinasabi po
Huwag mong husgahan ang iyong kapwa nang hindi ka husgahan. Dahil ang panukat mong ginawa ay isang panukat na gagawin din, na gagamitin din sa iyo. Yun lamang po. Mahaba-haba pa po ang job. Marami pa po tayong mahiling tulad sa buhay natin. Sana po, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, persecution, pang-aapi, sakit, kahirapan, relasyon sa pamilya, manatiling naniniwala sa Diyos. Yun lamang po. Yun lamang ang tanging masasandigan. Ang intensyon po ninyo, kung puro at mabuti, makikinig po ang Diyos. Pero po kung ang intensyon nyo po ay may masamang hangarin laban sa kapwa, hindi po ito mananaig kahit anong pong gawin ninyo. Ako po si Anthony Vivero. Baka may dadagdag pa si Tato Bert? Well, napakaganda po ng paliwanag ni Senyor. Talaga, no? At nakita ko ang relevance at ang connection nito doon sa kanyang 94th lecture. Sana po muli ninyong i-review ang Job, pati na rin po yung lecture 94 ni Senyor. Makikita nyo po ang connection dito. Yun lang po masasabi ko. Yan. Sa akin naman po, lahat po tayo may kanya-kanyang storya. So pag may gusto po kayo naman, tanongin niyo po diretso sa tao. Huwag po kayo mag-assume at mag-gusta po. Thank you po. Muli po, o isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sana po, wag po tayong manghusga ng kapwa sa maliit na bagay na ating alam. Dahil ang katotohanan po, tanging Diyos ang nakakaalam. Muli po, pagpalain tayong lahat. Magandang gabi. Ako po si Anthony Vivero. Angelia Nera. Si Tata Bert po ito at may healing nga po pala bukas. Salamat po. Magandang gabi po. God bless. Yes.